Baker na yata. Lugguban pala yun, di ko flow. Wala silang kinalaman. Lugguban si Sister dito. Pinapasaya ko na kayo, masyado kayong mga kayo, hindi ko alam kung nakakasama na kayo ng kaantukan. Ang siguro, ipag-pray, paghandaan natin, wala na pong magluluto, yung ating pong pagkain that night sa concert ay kanya-kanyang bayan. Base sa napag-usapan namin sa mga adult ay joking, sa mga bata ay Jollibee. So, may bata kayo, pagandaan nila ng 150 pesos na bayad lang. Pero sabay-sabay tayo ma-order. At sa matanda, so most likely mga 250 pesos lang. Kaya ba Nanay Linda? Yes. 250. Baka mag-sponsor pa nga yan si Nanay Linda ng walang pang 250. Just one call away. Anak, padala ka. Kailangan mo ng budget. Okay. So yan po. Yan ang mga mangyayari sa atin. So siguro yung mga details will be echoed by the yung small group leader namin, coordinator or elders. Sabi na kayo na lang magtanong. Batiin po natin. May bisita po tayo ngayon. Si Jurita Alday. Tsaka si Karen. Si Kim. Si Karen ay bisita rin nila Sister Regina na. Ano mo siya, sis? Pinsan. Galing din ng probinsya? Cavite na masyalo. General Trias, kagagaling lang namin doon noong March 9. Sa isang, anong subdivision yun, natandaan doon sa subdivision. Parang housing ko. Hindi. Dumaan lang kami sa Lancaster at naligaw kami sa Lancaster. Bawal pala dumaan doon na shortcut ng General Trias. Umikot pa kami doon sa Malayo. Pero alam ko Lancaster parang sa Apusel. So, salamat sa pagbisita mo sa amin. Nawa, mapagpala ka ngayong umaga. Kaya inulit ko to si Sister Jurita, hindi naman ito bisita na eh. No? Natutuwa ako. Kasi nung makita kita, parang you look younger than before. When was the last time you visited us? Doon pa, no? Oo. Ang natandaan ko, pinag-pray yung family mo, yung mga anak mo, dahil aalis ka. Anong year yun? 2019. Bago mag-pandemic. Oo. So, ilang taon na? Mula ngayon, 5 years, no? Sana maganda yung sa kalagayan ng iyong mga anak. Nakatapos na ba ng pag-aaral? Kasi alam ko, kaya ka mag-abroad para masuportahan yung pag-aaral. Sana hindi ako nagkakamali, no? Na yung maganda mong aura ngayon ay nagpapakita na mas mabuti ang kalagayan mo ngayon kaysa dati. Amen? Oo. Pero alam mo, nung makita kita, hindi ko mapigilang malungkot. Buti na rin din ako iyakin. Kasi hindi ko maiwasang maalala yung kapatid mo. Dahil mas naging kamukha mo siya ngayon dahil bumata ang tingnan. Pastor, lamang ligaw, Sister Judita. Pero natutuwa lang ako. Pero nalungkot talaga ako. Sana wag malungkot si Nanay. Kasi almost the same month when the last time you've seen her rather, dito sa church, when she visited us morning worship. Ganito rin, parang February lang yata, o March din. So, more than almost 1 year na. 1 year ago. Medyo nalungkot ako, no? Masaya siguro si Nanay, nandito ka. Pero huwag ka malungkot na dito. Kasi nasa mabuting kalagayan si Jorita. Tapos na umiyak. Nagbisita ka lang ba? O matagal ka nang nakauwi? Tagal na. Tapos alis ka uli ngayon, hindi pa naman. Nag-apply po. Pag-pray natin ang samahan. Kapag-pray na siguro sa small group. Ito rin yung last natin, nakasama natin si Brother Edmer. Tama ako, Brad? Oo.
gusto kong hilingin kayo yung buong pamilya nyo na pumunta rito. At hilingin natin si Brother Eric na ipanalangin kayo. Ayun na iniisip ko kung akong mag-pray or kayo dahil sa small group nyo naman. Sige Brad, pag-pray natin na ingatan sila bago ako magpatuloy sa message. Tapos ano natin yung maya. Sorry, habang tumatayo sila, tinan natin sino ba yung mga celebrators. Oo. Isama na rin yung pag-pray ni Brother Eric. Nanay Ruby. Ulit na ngayon. Nag-celebrate na po ba kayo Nanay Ruby? Kahapon, nag-celebrate na kayo kahapon? Oo, kaya lakas pala ng kanta ni Paolo. Ilan taon na po kayo? 77. Kayo. Hindi ko nga alam kung makakuha ko yung senior citizen ID ko. Aabot ako ng 60. Sino pa ang may birthday ngayon? Sister Ria, sa 5. Sa birthday. Nawa ay si nanay siguro ang prayer lang naman yung kalakasan, kalusugan. Si Sister Ria, ang prayer niya, ako personally ang prayer ko. Nag-commit kasi siya sa Sunday school no? So sana matatapos na yung pagganta niya ng dito ba o dito ba ang dapat kong kalaigan. I mean, makita niya na yung ministry ng Diyos na nais para sa kanya. Magiging epektibo siya, magiging pagpapala siya. Sino pa? Meron pa ba? Brother, wala pa na ako. May men's fellowship ba tayo next Saturday? Second Saturday yun, ano? Lipat natin para celebrate yung birthday nila. Ilan taon ka na, Brad? 47? Sister Ria, ilan taon na? 39, so wala akong 40. Tapos si brother sa 48. Buti na lang, Brad. Malayo ka pa mag-60. Hindi pa kami mag-prepare ng regalo sa'yo. And then, pa 60th birthday pa. Bonggang celebration. Sino pa? Sige, tawagin natin si Brother Edmer at ang kanyang pamilya. Panalangin mo, Brad, ng paglukob ng walang espiritu o panalangin mo ng Panginoon sa ating pamilya. Panalangin po pala natin, problema natin pera, at ating problema natin gagawa may pera. Ngayon po, ating problema natin pera, may gagawa. Kaya problema po natin may pera, walang gagawa. Ayaw ako patuloy sa labas.
Ikaw na naman Mary, mananatili sa ibang bansa sa Brother Edner. Manalangin natin ang mga panahon. Samahan niyo po ako sa panalangin sa pamilya Castro. Tayo na manalangin. Ang namin Diyos, salamat Panginoon sa pagkakataon sa Panginoon. Na muli kami Panginoon, na hinarap sa kami Panginoon upang magsama Panginoon ang pagpupo sa iyo. At Panginoon Diyos, salamat Panginoon sa buhay ng pamilya nito Panginoon, sa pamilya Castro Panginoon Diyos. Nawa Panginoon Diyos ay sa pagkakataon ito Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo Panginoon sa buhay ni Brother Edmer Panginoon, sa kanyang paglalakbay, pabalik sa kanyang trabaho sa ibang bansa. Dalangin po Panginoon Diyos, nawa Panginoon Diyos ay samahan niyo po siya Panginoon at pagkakalugan ng kalakasan sa lahat Panginoon ng mga kahinaan Panginoon sa lugar na yan Panginoon, sa kanyang buhay Panginoon. Alam po namin Panginoon na mahirap ang buhay sa malayong lugar. Lalo Panginoon sa kanyang pamilya. Dalangin po namin Panginoon Diyos, nawa ay samahan niyo po siya Panginoon, patuloy siyang gamitin sa inyong iglesia Panginoon, sa lugar ng iyong Panginoon Jesus. Gayun din Panginoon sa kanyang may bahay na si Sister Rachel, sa kanyang pag-aalaga sa kanyang mga anak, sa kanyang anak Panginoon Diyos, patuloy siya Panginoon na pagkalooban ng kalakasan Panginoon sa mga kainaan sa kanyang mga buhay Panginoon. Pagkamat sila yung kahiwalay Panginoon dahil sa trabaho Panginoon. Dalangin namin Panginoon na patuloy silang pagtibahin ng pagmamahalan ng mga kasawa Panginoon. Nawa Panginoon Diyos ay patuloy silang samahan. Ano man Panginoon, mga problema ng patig, mga pagsubok na kanilang hanapin nila dahil sila ay kahiwalay Panginoon. Patuloy silang samahan magkano. Hindi Panginoon naman yung mga anak Panginoon. Patuloy silang pagkalooban ng maayos na kalusugan sa kanilang pag-aaral Panginoon Diyos. At dalangin ko Panginoon, nawa sa kanyang pag-ibiyahe Panginoon, samahan niyo po siya Panginoon mula rito sa tahanan nila Panginoon. Hanggang sa marating sa mga bansa Panginoon Diyos, ay makarating siya ng ligtas. Nawa Panginoon Diyos, patuloy siyang gamitin ugat. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus kasama ng mga Espiritu. Amen. Amen. God bless Brad, safe travel, safe trip. Tayo po ay magpatuloy sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Joining or not joining the Church of Christ. Sasama ka ba? Sasapi ka ba? O hindi ka sasapi? O hindi ka magiging kamahagi ng katawan ni Kristo, Church of Christ, ng Iglesia ni Kristo, yung totoong Iglesia ni Kristo na naaayon sa Biblia. This time, hilingin ko na kayo po ang magbasa ng dalawang slides ng ating text sa Acts chapter 5 verses 12 to 16. Babasahin po natin yung magandang balita Biblia. Dito pala. Sige po, magbasa po kayo ng malakas. 1, 2, 3, go! Tuloy po. Pag nag-prepare po ako, ang naging sistema ko passage by passage po. Nung unang binasa ko ito, parang sabi ko, parang wala naman yata magandang parang ako magiging mensahe mula dito sa text.
na pwedeng ibahagi sa ating pagsamba. Pero nung nagbasa ng maraming ilang mga aklat, nakita ko, ang dami ko palang sulat. Naka 6 pages po ako, no? Although font 16 na po itong ginagamit ko. So, kung siguro kung font 12 lang to, baka 3 pages kasi ayaw ko maggamit ng salamin. So, 6 pages pero mabilis lang. At nawa ay mapagpala ang bawat isa sa atin mula sa salita ng Diyos. Tayo pong manalangin. Panginoon, patuloy ka pong magturo sa amin sa umaga nito. Mula sa pangyayari, sa buhay ni Ananias at Sapphira, at sa pagpapatuloy, Panginoon, ng kwento doon sa aklat ng mga gawa, sa naging buhay, naging pagpapatuloy at paglago ng unang iglesia, Panginoon, doon sa Jerusalem. Tulungan mo po kaming matuto, Panginoon. At sa pamamagitan ng kapangyarihan banal na Espiritu, ibigay mo po sa amin ang kaliwanagan, kaunawaan sa nais mong marinig namin, sa nais mong makita namin, at sa nais mong maipamuhay namin mula sa iyong salita na aming pagpupulay-ulayan sa umaga. O Diyos, amin pong idinadalangin ang anumang maaring maging hadlang o humadlang sa amin upang tanggapin namin ang iyong masaganang pagpapala sa pamamagitan ng pakikinig sa iyong salita sa umaga ito. Alisin mo po, Panginoon, sa aming mga puso't isipan ang pangangatwirang hindi naaayon sa prinsipyo ng iyong salita. Alisin mo po, Panginoon, sa amin ang pangangatwiran na may pagmamataas at pagmakasarili na maaring maging dahilan na hindi namin tanggapin ang masaganang pagpapala, Panginoon, na nais mo pagkaloob sa bawat sa amin mula sa iyong salita sa umaga. O Diyos, pagpalain mo po ang iyong salita na aming pagpupulay-bulayan. Pagpalain mo po akong iyong tagapagsalita, tinalagang tagapagsalita sa umaga ito. Pagpalain mo po ang lahat ng makikinig ng iyong salita sa umaga ito. At nalangin ko, pagkatapos ito at paglabas namin sa lugar nito, mapagpala namin ang iyong dakilang pangalan sa pamamagitan ng pamumuhay namin ayon sa iyong salita na pakinggan namin sa umaga ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. But nais ko lang balikan yung verse 11. No? Yung verse 11 po, gusto kong bigyan ng diin dyan. Sa verse 11, yung word na church. No, sabi ko na yan, ito po yung unang pagkakataon na binanggit yung salita church sa book of Acts. At ang salitang ginamit dyan na Griego ay ecclesia. Greek word po yan na madalas gamitin kapag ang mga Greece, matawag doon, Greek citizens, ay pinatatawag sa liwasang bayan upang mag-usap o sama-samang gumawa sa isang bagay. Sabi nga, ecclesia, meron tayong assembly. Magtitipon-tipon ang mga Griego doon sa isang lugar na malawak upang mag-usap, upang magplano, upang mag-usap at magplano sa isang napakahalagang gawain. Ang salitang ecclesia rin po ang ginamit na salita sa lumang tipan para tukuyin yung Israel, ang bayan ng Diyos. At hinango po yan doon sa salitang Hebreo na kahal, assembly, people of Israel. At sa bagong tipan po, nung ginamit yan, sa lumang tipan, pag ginamit yung ecclesia, sa Old Testament Greek, tumutukoy po yan sa mamamayan, sa bayan ng Israel, na siyang tinuturing na bayan ng Diyos. At sa bagong tipan, nung yan po ay ginamit sa Biblia, ang tinutukoy po yan ay ang iglesia ng Panginoong Jesus, ang mga mamamayan ng kaharian ng Diyos, people of God. Iglesia. At yung salitang iglesia ay ginamit sa magkaparehas na pagtukoy. Una, ginamit siya para sa lahat ng mga mananampalataya. Yung tinatawag na universal church. Pag pinagsama-sama lahat ng mga nanampalataya kay Kristo sa buong mundo, na imposibleng mangyari dito sa lupa, na magtitipon-tipon ang lahat ng mananampalataya, yun po ay tinatawag din na
ecclesia. Ito rin po ay ginamit sa isang lokal na congregation, kagaya sa atin. Tayo ay ecclesia, local church ng Eastwood Christian Fellowship. So ginamit din po siya sa Acts chapter 11 na ang tinutukoy ay ang lokal na kongregasyon, local church na nasa Antioch. Antioch. Tanungin mo nga yung katabi mo, ina-Antioch ka na ba? So yan, bigyan ko lang tayo ng ano. Kasi yan yung pinaka-tema natin, di ba? Anong title natin kanina? Magiging kasapi ka ba? Magiging kabahagi ka ba? Magiging miyembro ka ba ng Universal Church at the same time na local church o hindi? Ipanalangin natin, katatapos lang namin, nagbalik kami ng lesson sa small group namin na nangyayari dito para sa kapakanan ni Ate Marisa na nag-decide na magpa-bautismo. Kasi na-late siya ng attend sa Bible study, hindi niya na daanan yung lesson 1 tungkol sa kapanganakan muli, pero nasaksihan niya ang pagpapabautismo ni Ate Nelda. That time, hindi pa siya nag-decide. Ang totoo, yung isang nag-decide na nakasama namin. Pero nung mismong baptism, bigla nawala. Actually, inaantay ko rin sa Ate Marisa kung nawawala. Pero nakakatuwang isipin, after many Bible study meetings, she eventually decided to be baptized. At ang sabi ko sa kanya, Ate Marisa, bakit gusto mong magpa-baptismo? Bakit gusto mong maging kabahagi ng Eastwood Christian Fellowship? Naisip ko lang, Ate Marisa, para sa susunod ay dinasal si music, iimbitahan na ako. Kasi nung dinasal si Marca, hindi pa ako naimbitahan, kasi hindi pa ako member. O malayo pa naman siguro yun. 5 years from now pa lang. Pag-pray po natin si music, 2 weeks from now, mag-take na po siya ng board exam. Personally, presently, I have the confidence that he will pass the exam based doon sa kanyang ability. Pero ayoko magtiwala sa kanyang kakayahan. Kaya gusto kong manalangin dahil yung confidence ko gusto kong nagmumula sa Panginoon. Kagaya nung naranasan ko na una, kinakabahan ako. After praying, nagkaroon ako ng confidence. Ngayon, baliktad, may confidence ako sa kanya. Baka biguin ako ng Panginoon dahil sa tao ako pangasa. Gusto ko na siyang makapagtrabaho. Baka makapag-isip biglang mag-asawa. Mahirap na. Bawal tumira sa amin. Pag-pray natin. So, nasa review siya ngayon. March 17, ay magtitake siya ng board exam para maging sa kanya, LPT, Licensed Professional Teacher. Bago mga LPT. Mate Major. So, samahan nyo kami sa panalangin sa bagay. Sabi, baka makalimutan ko, Brad, baka pwede ikaw na mag-prepare ka ng March 17, agahan mo, imbis na 5th Sunday, 3rd Sunday, dahil baka samahan mo siya sa lugar, yatin ko siya sa umaga, doon sa lugar na kami pupuntahan, para mag-exam. Tapos napaalam, baka makalimutan ko lang ganun ng Bible school. Ito pong nabasa nating kwento kanina, no? Ito ay pangyayari ng pagsulong ng Ebanghelyo sa kabila ng nakakatakot na pinataw na parusa doon sa mga mapagpaimbabaw na mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Nag-practice na po ba kayo? Pinractice nyo na? Yung pinost ni Alvin, salamat Alvin, yung hin-highlight mo, no? Sino daw ang unang taga-saway sa isang tao kapag may asawa na? Yung kanyang asawa. Nag-practice na ba kayo? Huwag naman saway na saway. Pag wala kang masasaway, makasaway ka lang, masasaway ka lang. Hindi naman ganun. Pag dapat masawayin, sawayin. Pag wala namang problema, purihin, di ba? Pag maganda ang ginawa, iyakapin. sorry. So ito yung pangyayari. No? Sabi nito po,
The apostles were performing many miraculous signs and wonders. No? Nakita natin dyan. At binigyan ko ng deliver. No? Muling bumalik, no? Doon sa pagpaparusa kay Ananias at Sapphira ay nakita natin kung gaano kaseryoso ang Diyos sa kasalanan. Kung paano niyang pinaparusahan ang isang kasalanan. Lalo na itong kasalanan ito ay makakaapekto sa integridad, sa kadalisayan, sa kabanalan ng kanyang kabuuang katawan ng iglesia ni Kristo. Lumabas siya sa panahon ni Ananias at Sapphira para magparusa. Ngayon, muli siyang bumalik sa kanyang trono, sa kanyang luklukan ng awa upang muling magpadama ng kanyang masaganang biyaya sa pamamagitan ng ano daw? Maraming mga kahangahangang gawa at mga himala. Ang iglesia po ay itinatag sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At ang disenyo ng Diyos, ang plano ng Diyos, ito ay patuloy na maglumago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ang Eastwood Christian Fellowship po, ako mismo magpapatuloy as pioneering pastor, ay naitatag sa kapangyarihan ng Diyos. At ito ay nakadisenyo ayon sa plano ng Diyos na magpatuloy ayon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Kung aasa lang ako sa looks ko, walang mangyayari sa church. Kung aasa lang ako sa forma ko, walang mangyayari. Wala akong aasang paglago sa iglesia. At yan ang isang napakagandang bagay na itinuro sa akin ng Panginoon. Ang iglesia ay lalago sa kapangyarihan ng Diyos, hindi sa kakayahan ng tao. Amen? Pero nais niya, ako at ikaw, maging instrumento sa paglago ng Eastwood Christian Fellowship. Sabi mo nga sa tabi mo, sasama ka ba? Makikibahagi ka ba? Kasi yun yung tanong natin, di ba? Joining or not joining the Church of Christ. May tatlong bagay tayo pag-aaralan dito. Tatlong letter R. Kung makikibahagi ako, Guru sa ating Marisa, kung magiging member ako sa Eastwood Christian Fellowship, ano kaya ang mga hamon na aking pwedeng harapin? So yung first point natin, the risk. Ano yung mga panganib na pwede mong harapin sa pagsapi, sa pagiging kabahagi, sa pagiging membro ng isang iglesia o ng universal ng local church? Ano? Alam nyo, kung hindi na kayo gumagamit ng material sa small group nyo, ang practice ng ibang mga churches, yung message ng Sunday, yun yung tinatalakay doon sa kanilang small group. Kasi dito, one way ang communication. Ako lang ang daldal ng daldal, kayo lang ang kinig ng kinig. Pero pwede yung pag-usapan doon sa small group. Naalala ko, no? Nung bago kami sa Bible study, maraming seniors kaming nakasama. Nung bandang huli, nawala itong isa. Nawala ito isa. Nawala ito isa. Hanggang si Ate Marisa na lang ang natira. Oo, wala pa rin yata ngayon yung kanyang kasama. Hindi dito ba Sister Bless? May sakit, oo. At least may sakit lang, hindi pa nawawala lang talaga. Oo. Pag-pray natin, no? Yan ang lagi namin prayer request sa seniors sa Bible study namin. Help, help, help. Ang nalakas naman kumain. Exercise. Sabi ko, pray kayo ng pray. Na help. Tapos, lalakas ka naman kumain. Tapos, pag nabubusog kayo, help, help, help. Ay, ganun. Minsan tuloy, nagiging kontrabida na lang ako eh. Taga-pigil ako eh. Tama na. Kasi naman si Ate Rene, lagi magdala ng pagkain, ang sarap pa. Okay, balik tayo.
Ano yung mga risk? Tingnan natin dito, sabi sa English, no? New Living Translation, the Apostles said, and all the believers were meeting regularly at the temple in the area known as Solomon's Colonnade. Nung nagkatawang taong Panginoong Yesus, nangaral, at bago pumatay at bumalik sa langit, siya ay madalas pumunta sa templo. Maging dito sa lugar sa balkonahin ni Solomon, sa ibang Solomon's Hall, Solomon's Port. Madalas siya diyang nagtuturo at madalas din siyang gumagawa dyan ng mga himala ng pagpapagaling. Pero dahil itong area na ito ay lugar kung saan naroon ang mga religious leaders ng Jewish religion, naging malapit si Jesus sa mga oposisyon, sa mga taong galit sa Kanya, sa mga taong sa palagay nila ay nasapawan sila ng popularidad ng Panginoon Jesus. Nalapit ang Panginoon Jesus sa mga taong ipinahintulot ng Diyos na gamitin ni Satanas upang magkaisa magsabuatan at pagplanuhan ang kanyang kamatayan. At sila ay nagtagumpay. Bagamat nagtagumpay sila, hindi nila alam yun ay bahagi ng plano ng Diyos. Para ang Panginoon Jesus ay mamatay at ipako sa krus, na siyang tanging paraan para bayaran ang kasalanan ng lahat ng tao. Para ang lahat ng tao ay magkaroon ng pagkakataon mapatawad sa lahat ng kanilang kasalanan. At sa lugar na ito, kung pag-aaralan natin, kung natatandaan nyo, yung upper room, kung saan sila nagtipon, kung saan naganap yung Pentecostes, ay malapit lang po sa templo. Hindi ko alam, nakalimutan ko kung ilang mga metro ang layo. At sabi nga dyan, regularly. So, in-expect natin araw-araw sa previous passage, araw-araw, itong mga alagad na ito ay pumupunta sa templo. Doon sa lugar na actually, sa lugar na ito nga, una, nagpag-una ba, Pangilan yun? Pangilan pala ko na. Yung sabi niya, silver and gold I have none. Nagpagaling yung Panginoon Jesus na lumpo sa loob ng apat na taon. At dahil madalas din sila doon sa lugar na yun, nanapit din sila doon sa mga taong nagsabuatan at nagplano at nagpapatay sa Panginoong Jesus. Nanapit din sila sa mga oposisyon. They were near the same religious leaders who had conspired, yung mga nagsabuatan para patayin ang Panginoong Jesus. Ayun yung risk. Nakita kasi ng mga alagad ng napakaganda ng templo na lugar, maging lugar sa pagpapahayag, sa pagtuturo ng mabuting balita. At ano yung isa sa pinaka-highlight ng teaching, ng preaching ng mga ng mga apostles? Ano yung pinaka-highlight? Na kinainisan, kinagalit lubos, lalo na ng mga Sadducees. Ano yun? Anong napakahalagang pundasyon ng doktrina ng Kristyanismo yun? Na si Jesus ay namatay, subalit muling binuhay ng Diyos. At dahil doon, galit na galit yung mga religious leaders. Galit na galit sa kanila. Galit na galit itong mga religious leaders sa kanila. Bagaman doon sa verse 12, nakita natin, marami silang ginagawang miracles doon. Sa pangyayari doon sa chapter 4, bago mangyari ito, yung verse 29-30, ano yung message doon? Kung natatandaan nyo, ano ginawa doon kay Pedro at kay Peter, sila ay dinakip, ikunulong ng isang gabi at mahigpit na binalalaan na itigil na nila ang pangangaral sa pangalan ni Jesus, lalo na ang tungkol sa pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesus. Bigyan natin ng tiin. No one else dared to join. Wala ni isa man ang nangahas na sumama
Dito iniisip ko, pinag-aaralan ko, no? Dito kasi, and all the believers were meeting regularly at the temple. Not only the apostles. Nakunang mga mananampalataya. Pero dito, no one else dared to join them. Sino itong tinutukoy na tayo? No? Yung mga binasa ko, ang iba-iba sila. Sabi nila itong them yung mga apostles. Pero kung babasihan natin dito yung verse 12, hindi lang mga apostol, kundi yung mga naunang mga mananampalataya. Wala nangahas sa kanila. Medyo maging scholar tayo ng konti. Pag-aralan natin yung salitang join. Kulyaw. Kulyaw. Sa iba ang translation yan ay clean ng kulyaw. Yan po yung ginamit na salita, root word, doon sa pamilya na ginagamit sa kasal. And the man shall leave his mother and father and join. Sa iba ay cleave. No? Kaya lang ang ginamit doon sa mag-asawa ay merong prefix pa na pro-kulyaw. Ang ibig sabihin po ng kulyaw ay to cement, to glue. Idikit, semento. At yung ginamit yun sa pagkaasawa, ang ginamit ay pro-kulyaw. Na ang ibig sabihin ng pro-kulyaw is to intensify yung pagkaka-join. At yun ang ginamit sa pag-aasawa para bigyan din na ang pag-aasawa is a permanent union. Na kapag naidikit ka na sa asawa mo, dikit na dikit ka na. At pag pinilit kang tanggalin, iwalay, yung semento, ididikit yan. At pag pinilit mong tanggalin yan, ano mangyayari sa anak? Masisira, papangit. At ganoon din sa pag-aasawa. Pag naidikit ka na sa isang babae na siyang naging iyong asawa, hindi mo na yung dapat. O isipin o pagnasaan o pagplanuhan man lang na ikaw ay ihiwalay sa kanya. Binibigyan din noon yung tinatawag ng monogamous union. Hindi pwedeng sa yung dikit-dikit, maraming dikit. Isang dikit lang. Sa'yo, asawa lang. Huwag kang dikit ng dikit kung kaning-kanino. Isa lang ang matinding pagkaka-dikit at wala na dapat ibang didikit sa'yo. Kaya nga, sabi sa mga ulit, at kayo ay magiging isa. Hindi tatlo. Nung kasal namin, nung kinasal kami ni Nadel, at ang dalawa ay naging tatlo. O, kasi that time nung church wedding namin, si Micah pinanganak na. Tatlo na kami. Pero kami ay isang pamilya. Dinedicate kasi si Micah. Ano ba ako? Balik ako doon, yung kulyaw. Yung join dito, yung kulyaw ay nasa passive. Verb siya. Verb. Passive. Passive voice. Parol ako ng Greek. Passive voice. Sabi nung pinag-aralan ko, sa ancient Greek, pag sinabing passive voice, yung gumawa ng action ay hindi yung subject. Kailangan ko rito si Bon. So, sinong subject dito? Sabi ko, kung ang subject dito ay yung them, hindi sila ang lumayo. Itong subject. Ang gumawa ng yung dare to join ay hindi ito subject. Sino yun? Yung no one else. Napilitan tuloy akong mag-aral. Pag sinabing passive, sabi ng Hellenistic. Nung pinag-aralan ko naman yung modern day Greek, pag gumamit ng passive voice, ibig sabihin daw, ay ang binibigyan natin hindi si subject, kundi yung action. Yung action na walang nangahas na makisama o sumama dito sa mga demeto. At isa pang binibigyan din ito, kung ito ang gagawin nating subject, no one else. Isa pang binibigyan ng modern day Greek ay pag hindi mo kilala yung subject, yung verb mo ay passive voice. Ito yung gusto kong bigyan natin dito. Sino itong no one else? Sino itong mga hindi nangahas? Sino itong mga natakot? No, yun sa simple. Natakot na maging kabahagi
ng Iglesia ni Cristo. Ikaw ba, Ate Marisa, hindi ka natatakot maging kabahagi ng Eastwood Christian Fellowship? Kasi dito sa kwento, merong mga natakot. Sino itong mga natakot at bakit sila natakot? Meron bang dapat ikatakot ang isang tao sa pagiging bahagi, sa pagiging miyembro ng church? Meron wala? Meron bang risk? May mga iba? Meron. Meron. Kaya ano yung ano yung mga pwedeng ikatakot ng isang tao para tanggapin si Kristo, at sabihin siya ay Kristiyano, o kaya ay makibahagi sa isang local congregation. Sino ba to? Yun ang gusto kong tingnan. At makita natin ang ating sarili sa bagay nito. O kaya naman, maunawaan natin yung ibang tao na nagkakaroon ng pag-aagam-agam sa pagtanggap sa Panginoon o sa pakikibahagi, pagiging miyembro ng isang lokal na kongregasyon. Tingnan natin. Maintindihan niyo ba yung pinagsasabi kong Greek? Naging makahulang ba sa inyo? Sino yung no one else? Ito kasi yun. By the way, nag-aaral kami ngayon kasi sa discipleship, sa systematic theology. Tumingin ako ng ilang translation. Sa English Bible, no one from outside the church dared to join. So mga parang sinasabi nito, hindi mga church members. Sa isang translation, sa isang makikita natin, sa isang comment, sabi mga unbelievers. Mga unbelievers to. Sabi ng The MacArthur Bible Commentary, these unbelievers had respect for the followers of Jesus, but feared. Ano yung pinakatakutan nila? The deadly potential. Yung posibilidad na sila ay mamatay. Mamatay, kagaya ni Ananias at Sapphira. Naku, nakakatakot. Nag-spread po yung balita eh. Uy, yung mag-asawa, nagsinungaling, namatay, pinatay. Kinarusahan ng Diyos. Yun talaga, bumanat po yung balitang yun. Sa buong lugar. At yun yung kinatatakot, sabi ng The MacArthur, no? Yung deadly potential. Pero dito sa The Living Bible, sabi, other believers. Pwedeng mga bagong mga mananampalataya, tumanggap sa Panginoon, nanampalataya doon sa Ebanghelyo, kaya lang natakot. Saan naman sila natakot? Doon sa persecution, sa pag-uusi. Dahil nabalitaan din nila na dinakip sila Pedro at Juan at pinagbantaan na paparusahan, hahagupitin, ikukulong at waling patayin kapag nagpatuloy sila. Ang yung katabi mo, kasama ka pa ba? Kung may ganitong pangalan, kung gagawa ang Diyos ng gano'n mga bagay sa ating kalagitnaan, na yung pagkakasala na inaakala mong maliit lang, nagsinungaling ka lang, nilanglang mo lang, no? Nagbigay naman sila, nagbigay sila eh. Nagsinungaling lang sila na buo, kahit hindi, pero agad, pinatay. Kung may mangyayari sa atin sa church natin, no? Sasama ka pa ba? Sasabi ka pa ba? Ayoko na dyan sa church dyan. Masyadong mga banal ng mga tao dyan. Baka pag hindi ako naging banal na pagkatulad nila, patayin din ako ng Diyos. Ayoko dyan sa mga sumapit dyan. Galit yung isang grupo na nagiliyon dyan. At nagpaplano na patayin yung pastor. Mamaya sumama ako sa pastor, mag-aabay pa ako. Ay, yung mga ganun talaga. Yung pastor pinapatay. Pag mayroong nasaling na ibang grupo. Yun yung posibilidad. Pwedeng hindi mananampalataya. Pero ang nais kong bigyan ng diin dito, kung sino man yun, okay, ano ba, may magkakamali bang Biblia? Wala. Ang maliwanag dito, yung merong panganib sa
pagiging kabahagi ng Iglesia ni Cristo. Pwede yung pangalit na yun, hindi kagatin kasing kalinti, pangalit noon. Pero laging merong pangalit. Tingnan natin, kung ano yung mga pangalit na yun. Some people are afraid to join the Church of Christ, yung universal, yung pangkalatan, natatakot tanggapin si Kristo at maging kabahagi ng lokal na iglesia because of the possibility of persecution coming from unbelievers because of their faith and obedience to God's word. Kamakailan lang, nagbahagi ni Brother Rolo dito nung nagatid siya ng pagkain last Saturday ng pag-practice. Mayroon niya ang lasing tayong kapit-bahagi. Tapos sabi, pwede ba pakihinaan niyo naman yung practice niyo? Matutulog na kami. Hindi pa naman alam Diyos yun, brother. Di ba pag may birthday nga, nagbibidyo kayo, isa nagkalas 12, di sila nagagalit. Tapos pag Christian song, parang bulilig sa pandinig nila. Nagagalit sila. Yung lasing niya, baka biglang tukakin. Tapos biglang maglabas ng ita. Yung dati namin church, madalas batuhin. Siguro hindi pa ganun ka sabi nga ni Brother sa message na rito, di ba? Dahil sa pagiging Kristiyano niya, siya ay nakararanas ng para bang pag-ridicule, pamumutya. Kasi hindi siya sumasama sa mga masasamang gawain. Ano yung posibleng persecution or opposition na pwede mo maranasan? May nararanasan ka ba? May naranasan ka na ba? O wala, kasi you always go with the flow. Sabay ka lang sa agos. Naniniwala po ako lubos kapag ikaw ay nanindigan sa kung ano ang tama ayon sa salita ng Diyos as the supreme standard, pamantayan, I will not hesitate to voice out my principle, my stand regarding divorce, regarding LGBTQ. Sinasabi ko yan sa mga estudyante ko, hindi ako natatakot. Regarding corruption, hindi ako natatakot. Kahit pa may posibilidad ng panganib dahil ako ay naninindigan sa tama. Tanungin mo yung katatabi mo, may paninindigan ka ba sa tama? Hindi ka ba natatakot sa panganib dahil meron kang paninindigan? Ano pa? Ito pa. Some people are afraid to join the Church of Christ, universal and local, ayaw tanggapin si Kristo, but why? Because of the possibility of prohibition. Yung kanila, because of the possibility of persecution. Ngayon naman ay possibility of prohibition. Nung tinignan mo sa Tagalog Dictionary, dahil sa posibilidad na pagbabawal. Na ano? Mula sa mga church leaders of their wrongdoings. Ayoko maging member dyan sa church kasi pag naging member ako dyan, sasabihin sa akin, oy, bawal na mag-sigarilyo. Meron nga tayo dito kasama dati, hindi na natin nakasama kasi parang nasali ko yata minsan. Dahil meron pala, marami na pala nakakakita dito ng membro natin sa kanya na pagdating sa labas, ang sarap ng hitit na sigarilyo. At madalas pang nakikipagpumpukan sa kanyang cover cut para mag-goal. After mag-basketball, goal naman. Goal. Ha? Surfing. Nalulupa sa ila, magdudula sa surfing na. Ano yung brad, ha? Tulong ka na. Tapos mag-basketball doon, tapos surfing. Merong mga ganon. Alam nila sa sarili nila, meron silang maling ginagawa at alam nila pagkat umanggap sila sa Panginoon, mababasa nila sa salita ng Diyos na yung ginagawa nila ay isang kasalanan na dapat hihingin ng tawad at dapat tigilan. Alam nila, lalo na kapag naging bahagi sila sa isang lokal na iglesia, meron ng pwedeng pagsasaway na gagawin sa kanila. Yung mga miyembro, lalo na yung mga church leader.
Kaya ayaw nilang maging kabahagi. Imbis na ituwid ang kanilang pagkakamali, niyayakap nila ang pagkakamali at tumatalikod sa Panginoon. Sabi mo yung katabi mo, may tinatago ka ba? Ano mo? May tinatago ka ba? Huwag kang pakapante. Mabibisto yan. Tama? Walang lihim na hindi nabubunyag sa harap ng Panginoon. Gaano ka magkagaling magtago. Dahil ang Diyos ay Diyos ng lahat ng kaalaman. All-knowing God. At iwan sa Kanya, walang maililihim o maitatagong bagay. Sabi mo nga sa katabi mo, ready ka bang magpasaway? Dahil kung hindi ka ready magpasaway, mawawala ka talaga sa church. Dahil sa church, hindi pwedeng hindi ka sawayin. Doon ka sumapi doon sa isang church, sa isang iglesia ni Cristo, na ang prinsipyo nila ay huwag ka lang tahu-huli. Nakatanong ng po teacher ko yun. Alam mo, pastor. Ano, pastor patawag sa akin. Ano, pastor ako eh. Hindi ko na mahal yung misis ko eh. Nakita kami ng childhood sweetheart ko eh. May relasyon kami. Pumupunta nga ako sa bahay nila. Pero lang pa. Eh sabi ko, di ba bawal yung magpaka-demanda ka? Ang sabi sa amin ng abogado namin, huwag ka lang pahuhuli. Kapag nahuli ka, huwag ka lang aanin. At kapag nahuli ka, pinaami ka, huwag ka pa rin aanin. Doon ka. Pero dito, hindi natin kinukonsider ang kasalanan. Sinasaway natin dahil nakakasira yan sa iglesia ng Panginoon Jesus. So may pangalit. Ano yung mga risk? Sabi nga, kung ikaw ay susunod sa Panginoong Jesus, gayahin mo yung isang taong makikipupunta sa gera. Titingnan niya muna kung kaya niya yung kalaban. Dahil kung hindi niya kaya, makikipagkasundo na lang siya kaysa makipaglaban na matatalo. O kaya magpapatayo ng gusali, uupo muna siya at sisiglatin kung kaya niyang simulan at kaya niya tapusin. Dahil pag sinimulan niya at hindi niya natapos, mapapahiya lang siya. May risk. Kaya maintindihan natin yung mga iba na kung sila ay nagtitipon, meron namang hindi nangahas mag-join sumama sa kanila. So that's the first R, the risk. The second R is, although there's a risk, there's reservation dun sa kung sino man yung whether unbelievers or believers, ang katotohanan may risk sila na kinatatakutan para sa pakikibahagi sa iglesia. Are you willing to take the risk of joining the Church of Christ or telling the people that you are a Christian? Pinagyayabang mo ba? Pinagsasabi mo ba na may pagpapakupan? Ay, pinagyayabang mo. Ibig sabihin, hindi mo tinatago ang pagiging Christian mo. Kahit ano pa man yung pangalan na nakamba, nakaharap dito. Pangalawa, respect. Bagamat may risk, meron naman, sabi dito, ang ginamit na term dito, highest regard. Meron namang mataas na, bagamat natatakot silang sumama, mag-join, lahat naman ng tao ay merong mataas na paggalang dito. Then, sino na naman itong den na ito? Huwag ka muna natin sa iba ang den na apostles, sa iba ay mga mananampalataya base sa yung context niya. Sabi naman dito, sa CEV, no one from outside the church, ito. Kahit itong mga to, mga outsider, kung unbeliever or yung mga new believers na natatakot maging part ng church, sabi dito, yung people spoke highly sa mga mananampalataya o sa mga apostol. Spoke highly. Meron silang respeto. The miracles, yung mga himala, yung mga signs and wonders na ginawa ng mga apostol ay naging dahilan kumuha
naging daan upang magkaroon ng malaking respeto yung mga tao sa mga paligid, kahit pa yung mga ayaw maging kabahagi o natatakot maging kabahagi ng kanilang assembly, ng church doon sa Jerusalem. The people knew the apostles were of the Lord. Alam nila na yung mga apostol ay mula sa Panginoon, mga lingkod ng Diyos, dahil alam nila na yung kanilang mga ginagawa ay hindi kayang gawin ng isang taong hindi binibigyang kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo ng mga tao, kahit pa yung mga ayaw, natatakot maging kabahagi. Alam nila na itong mga apostol, itong mga mananampalataya ay talagang lubos na ginagamit ng Diyos. Kung kaya wala silang makita o masabing mali o masama doon sa mga mananampalataya. Kahit pa yung chief priest pinagbawalan at marahil nagsi-chismis ito na hindi totoo, sinasabi niya hindi totoo yung mga itinuturo ng mga apostol na ginagawa nitong mga religious leaders na hindi kapanipaniwala ang mga apostol at mga pananampalataya sa kanilang pangangaral. Hindi ito naging hadlang sa mga tao upang itaas yung mga apostol at yung mga mananampalataya. Sino po? Tingnan nyo. Sino yung nagtataas? Yung mga tao. Hindi ang mga apostol ang nagtataas sa kanilang sarili. Yung mga tao na nakasaksi ng kanilang ginawa ang nagtataas sa kanila. Oh. What a great reminder to me. Sabi ko sa Bible lesson namin, unahan ko na kayo, magyayabang na ako. What a solemn reminder to me na kung gusto mong maitaas ka, antayin mong itaas ka ng ibang tao. Dahil kung karapat dapat kang itaas, hindi mapipigilan ng ibang tao na ikaw ay itaas. Kahit ganun tayo sila, natatakot sila, matindi pa rin yung respeto sa kanila. Pagka kinausap mo yung mga tao doon, spoke, ay, ang gaganda, mga papuri ang kanilang binabanggit para sa mga apostol at sa mga nananampalataya. Kahit pa may mga naninira, gano'n naman no? Kahit ginagawa mo yung tama, hindi talaga maiwasang mayroong maninira. Tama? Mali. Sa iyo, Sister Hina, ewan ko lang, Sister Hina, sabi nila na habang pauwi kami, si Sister Hina parang hindi teacher. Kasi ang connotation pag teacher, may ingay eh. May ingay, parang kang tahimik ang ingay ni Sister Hina. Sabi ko, bakit di mo lang alam ang pangis niya sa klasa ko ang aso. Pero gano'n eh, no? Si May, ang tahimik niya. Bakit di mo lang alam sa klaso ng pagsik niya? At least ako sanay na kayo, sa labas pa lang ng klaso, mapagsik na ako. Kaya may hindi na kayo. Pero meron iba, no? Sana hindi kami nagkabali ng akala. Pero nakakaranas pa rin ba kayo ng pagpupuna, paninira sa inyong tao? Kasi minsan si Carla ay nakakarinig, sinare niya sa preaching niya, class nila. Dahil nagiging masipag siya sa pag-aaral at sa pagtuturo, merong mga taong nagsasabi ng, uy, papasikat lang yan, sip-sip lang yan kasi gusto pa-promote. May nagsabi na ba sa inyo ni Sister Choki, kahit na ang bait-bait mo, bait ka ba talaga sa school? Kapswa talaga ako kay Sister Bless eh, no? Sabi sa Bible study namin, nung yung presentation ng mga men, ano, talaga si Pastor, ang pinakamayabang doon mag-present. Sabi ko kaya nga silang tuwag-tuwa sa akin, ang yabang mo mag-present eh, no? Lalo kong pag-iabangan. Hindi nyo ba alam last year, kaya nanalo kami sa presentation kasi niyabangan ko rin. Nag-breakdance din ako. Ito, wake up ko. Sa akin, wake up ko lang ito. Kasi nung nag-promote kami, early registration brand, yung grade 7.
punta kami sa isang grade 6, sa harap namin may grade 6 eh. Eh ako yung team leader, sir, pastor, ikaw magsalita. Sa may 1,000 mga bata, salita. Sa pagkatapos, kanin mo talaga sir, pastor na pastor ka talaga. Matalag, export ko ng pero pa yung chairman natin. Eh, dapat pag-pastor yun para maging magaling din magsalita eh. Ganun eh. Pero yun nga, na, ano ba sinasabi? Ako honestly, kung anong nakikita nyo sa church sa akin, ganun ako sa school. Makulit din po ako sa school. Ang ginatutuwa ko lang, kapag panahon na kailangan mag-pray, ako pa rin ang itutulak nila sa pag-pray. Yung birthday, sabi ko na mag-pray, close friend mo naman yan. Ikaw ang mag-pray, pastor ka eh. So malaki pa rin ang tiwala nila at paggalang sa akin bilang lingkod na Diyos. Kahit pa minsan, alam ko, pumunta si Nadia doon, nakalimutan yung susi. Napunta siya doon, sabi niya, Ma'am, si Sir, natutulog lang yan dito sa school. Napunta siya, ganyan school. Alam ko yung mga teacher ko eh, no? Boss nila ako, binubusabas ako eh. I mean, ano ang pagtingin sa atin ng tao? Kasi, minsan nagagaya tayo ng personalidad. Naintindihan niyo ba ako? Minsan nakakala nila sa isang taong tahimik, mabait at mapag-ako. Diba? Pero nakita ko, nung patunayan mo, hindi lahat ng tahimik, mabait at mapag-pakumbaba. At hindi rin lahat ng taong maingay ang katakala mo, mayabang ay mayabang pala. Ganun lang minsan ang kanilang personalidad. We cannot judge a person by its personality. Babalik na naman ako doon sa tanong. Parang alam ko nga ang ako eh. Paalala sa atin, ang nagpapakataas, ibinababa. At kung gusto natin magkaroon ng high regard ang tao sa atin, parangalan natin ang Diyos sa ating buhay. Amen? Gusto natin magkaroon ng mataas na respeto ang tao sa atin. Tayo ay maging mapagpakumbaba. Gusto natin parangalan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng pagpaparangal ng tao, parangalan natin ang Diyos sa ating buhay. At yun po yung nakita ng mga tao sa mga apostol at taunang mananampalataya noon. Kahit patakot sila, kahit hindi sila miyembro, mayroong malas na malaking respeto sa kanila ang mga tao sa kanilang paligid. Do the people around you have a respect to you for being a Christian and a part of a local congregation? Eto, kung magsasurvey kaya tayo dito sa paligid natin, ano kaya sasabihin itong mga kapitbahay natin? Pwede may masabi silang negatibo dahil sa kanilang religious prejudice. Diba? Kasi hindi tayo parehas na reliyon. Pero kung pag-iusapan yung issue ng paano ka makipag-usap, paano ka kumilos sa harapan ng tao, masasabi mo bang ikaw ay irerespeto ng iyong kapwa? Ka-respeto ka ba sa iyong kapwa? Amen? Ka-respeto at dapat yan ang ma-establish natin bilang mga Kristiyano. Magkaroon sa atin ng high regard. At kung tatanungin yung isang tao, maganda ang sasabihin. Kung magsasalita man sila ng hindi maganda, it is because of their religious prejudice. Dahil iba ng tama ba ako, May? Kung tatanungin ko yung mga estudyante mo, totoo ba kung gaano ka kahingin sa isip, kung hindi ka kahingin na? O ang pangis mo? Ano ba siya sa nire-respeto ka ba rito sa loob hanggang sa labas ng itong church building natin?
Itong mga senior natin, hindi ba kayo binabansagang ayan na naman ang mga marites? Sabi naman, pag may latest news, tanongin mo si Pastor. Sabi niya sa akin. Kaya talaga nagtitigil ako pagka medyo yung issue talagang napakasera. Mga ilan, may nabalitaan ako, nag-iwalay na pala yung kasama. Ay, lang pala. Kaya wala ka lang. Kaya minsan, sabi ko sa inyo, yung makakaalam ng ano eh, ng mga chismis. Kasi ang hirap pagtago. Mabuti pag di ko alam. Kaysa manaman ko, nahihirapan pa ako Tapos yung naghiwalay pa, parehas kong advisory class dati, tapos teacher ako. Kunyari, pagkaibalin siya ako, wala akong alam. Tignan mo nga yung katabi ko, tignan mo yung aura, tignan mo. Tignan mo. Respeto ba yan? Sabi na, do not judge the book by its cover. Last. Ano isa? Yung unang art? Risk. Yung isa ay respect. Ngayon naman ay rest. Kasi ninyo, ang ginawa ng mga tao, dinadala sa kanila yung mga may sakit, yung mga sinapian ng masasamang espiritu. Anong pakiramdam ng may sakit? Yung physical. Merely physical sickness. Masarap pa sa pakiramdam? Ano ang pakiramdam ng sinapian ng masamang espiritu, Sister Jane? Minsan may mga sinapian ng masamang espiritu, ang akala lang pagka tinanong mo yung mga medical doctor, sabihin nila psychological, psycho-emotional. Sabihin niyo, so pag physical, merely physical, masakit sa katawan. Pero yung pagka, may mga sakit na napakasakit sa damdamin at sa isipan. Sinapian ng masamang espiritu. At yun ay lahat, dinala. Sabi ko nga sa inyo, yung upper room, kung saan nag-i-stay yung mga apostles, medyo malapit lang sa templo. At araw-araw, pumupunta sila sa templo. At dahil doon sa himalang ginawa ni Pedro at ni Juan, marami ang tao umasa, marahil nila sa kanila ay nagbaka sakali na mapagaling yung kanilang karamdaman. Ang ginamit nga dito na salita ay streets. Sabi mga 3 streets to, sa iba't ibang daanan. Na dahil maraming dinalang mga may sakit, hindi na magkasya yung mga tao sa loob ng templo doon sa Solomon. Yung iba, inihiga na lang sa lansangan. Para Para daw pagka dumaan si Pedro, mula doon sa upper room papunta sa templo, baka maabutan lang ng ang inom. At yung implication, sabi nung nabasa ko, yung pagsasabi ng madaanan, talagang nagkaroon ng mga pagpapagaling o kagalingan doon sa mga nag-implied siya ng na merong nadaanan lang talaga ng anino ni Pedro ang kumaling. Pero maliwanag po dito na hindi yung anino ni Pedro ang nagpagaling. Ang nagpagaling po dito ay ang kapangyarihan ng Diyos na ibinigay niya kay Pedro at sa mga apostol. Huwag kayong ihiga niya mamaya paglabas mo. Wala akong anino, vampira ako. Tama ba sa kwento, vampira? Yung vampira walang anino. Parang vampira, sa kalabas, walang anino, asma. O kaya naman, may dumaang anino. Hindi ako anino, tawa ko. Akala ko anino, maitin.
Jerusalem. Yung mga physically may karamdaman, yung spiritually, psychologically, emotionally, dinala rin doon at dapat sabi dito, lahat sila ay gumaling. Grabe. Nakaranas sila ng kapahingahan ng katawan, physical rest. Nakaranas sila ng emotional rest. Nakaranas sila ng psychological rest. At dahil sa mga himalang yun, ang purpose ng himala po, ibilisan ko na kasi ang purpose po ng himala, para patunayan itong mga apostol ay mga lingkod ng Diyos, mga sugo ng Diyos, at ang kanilang mensahe binabahagi ay galing sa Diyos at totoo at mapagkakatiwalaan. Yun yun. At dahil doon, syempre napagaling ka sa iyong sakit, napalayas yung masamang espiritu sa iyo, hindi lang naman yun ang ginawa ng mga apostol. Pagkatapos nila magpagaling, pagkatapos nila magpalayas ng masamang espiritu, sila ay nangaral ng patuloy tungkol sa pinakamahalagang bagay. Ano yun? Ang Ebanghelyo, ang tungkol sa kaligtasan ng kaluluwa ng tao, ang tungkol sa pagpapatawad sa kasalanan ng tao sa pamamagitan ni Jesucristo. Nagbigay daan yun upang ang kanilang ibinabahagi ay pakinggan. Mahalin sila ng tao at pukawin yung palagay ng tao. Pag may nakakita yan, anong palagay mo sa tao kay Pastor Robin? Sugo ng Diyos o sugo ng ano? Yung kadiliman o kalimutan. Etong mga taong ito na nakita, nakaranas ng pagpapagaling ng himala, nagkaroon sila ng tama at mabuting palagay sa mga apostol. Itong mga apostol nito ay sugo ng Diyos at ang kanilang mensahe ay mensahe mula sa Diyos at dapat ito pakinggan. At marami doon sa mga napagaling sa karamdaman ay nakinig at tumanggap at nanampalataya sa Panginoong Jesus. At dahil doon, nakaranas sila, tumanggap sila ng kapahingahan ng kanilang kaluluwa. Physical, psychological, emotional, spiritual rest ang tinanggap nila mula sa Panginoon. Yung gano'n katinding pagpapagaling ay pagsagot lamang ng Diyos sa kanilang panalangin sa chapter 4, verse 29. Sinagot ng Diyos sa kanilang panalangin na ano sabi niya, stretch out for your hand, so, Lord, with healing power, may miraculous signs and wonders be done to the name of your holy servant. Sinagot ng Diyos ang kanilang panalangin. Kaya huwag po tayong mag-aatubiling manalangin kapag mayroong may karamdaman sa ating kalagitnaan. Kaya huwag po tayong mag-aatubiling manalangin, ipanalangin kung meron po tayo sa kalagitnaan na merong kabigatan sa puso at merong kabigatan sa isip at may kabigatan sa bulsa. Kasi talagang sumasagot po ang Diyos sa panalangin. Amen? Sumasagot po ang Diyos sa panalangin. Nakakatawa, si Sister Dolores, yung matanda na nakasama namin yan. Nasa Makati na po, ilang taon na, matagal na. Pero from time to time, message, Pastor, pakipray. Yung ako, hindi lubos siyang naniniwala sa panalangin. Na dinidinig ng Panginoon ang pagtawag ng kanyang anak. Tanong mo katabi mo, nagpipray ka pa ba? Tanong mo, nagpipray ka pa ba? Anong madalas mong ipag-pray? Pahingi niya, pahingi nito, pahingi nito. Dito natupad ang pangako ng Panginoon Jesus. Sabi niya, sinasabi ko sa inyong lubos, totoo na kung mananampalataya ang sino man sa akin, makakagawa siya ng parehas na himala, actually, mahigit pa sa himala. Ang Panginoong Jesus, ano yung parang pagpapagaling? Humipo sa laylayan ng kanyang damit, yung dinudugo ng matagal na. Dito mas matindi. Kanino lang? Patunay na totoo yung sinabi na ito. At isa pang nakita ko,
Sinabi ng isang nabasa ko, naniniwala siyang lubos yung author na yung hindi lang si Pedro ang nakapagpakorelate na ginamit ng Diyos ang maging ang ibang apostol. Dahil sa latter part ng Acts, si Apostol Pablo rin ang magpapagaling sa pamamagitan lamang ng Pablo, handkerchief na ipapahid sa kanya. Ipapahid dun sa mga lubos ang naging pagkilos ng Diyos sa kalagitnaan ng mga tao ito sa pamamagitan ng mga apostol na lubos na iginagalang ng mga tao. At dahil doon, maraming tao ang nakaranas ng kapahingahan. Maraming nanampalataya, maraming tumanggap. Sabi nung nabasa ko, mga 40 to 50,000. Nagsimula sila sa ilan? 120. Tapos ng 120, ilan ang tumanggap? 3,000. Tapos yung sumunod na preaching ni Pablo, ni Peter, ilan naman? Sabi na approximately 5,000. During this event, maraming tumanggap. Nasa 40 to 50,000. Malayo pa ang church natin. Pero ang gusto kong bigyan ng din dito, dahil sa kapangyarihan ng Diyos na ibinuhos niya sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod, maraming tao ang nakaranas ng kapahingahan. Application. Ikaw ba nung tanggapin mo si Kristo, nakaranas ka ng kapahingahan? Physically, emotionally, spiritually, nakaranas ka ba? Ano sabi ng Panginoon Jesus? Kasi kung hindi ka nakaranas, baka hindi ka patotoong ipinapanganak na muli. Baka hindi ka patotoong Kristiyano. Dahil ang plano ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya ay makaranas ng kapahingahan. Amen? Ang sabi yun ano? Ano tayo sabi dito kanina? Ako may bago. Sabi niya, come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest. Gusto ng Diyos na bigyan ng kapahingahan ang lahat ng tao. Amen? Ito pa yung magandang tanong. Do you find rest in God every time you are in the fellowship of believers? Sabi doon, huwag niyong kalimutan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa ng ilang sa halip. Ano daw? Patuloy, huwag niyong kalilimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon. Para ano? Pagpalakasan kayo sa isa't isa. Upang sa tuwing kayo ay magtitipon, kayo ay nakakaranas ng kapahingahan mula sa Diyos. Kayo ba ay nakakaranas ng kapahingahan every time pupunta kayo sa gathering ng mga believers? Yes, Pastor, lalo na dito kasi 70 ang aircon, mainit sa amin dito. Nakakaranas ako ng kapahingahan. Ang sarap ng tulog ko rito pag nasa loob. Hindi ganun kapahingahan. Hindi ganun, ano? Tingnan mo yung katabi mo, baka tumindirik na yung mata. Lubos na ang kanyang kapahingahan. At sa bandang huli, lubos nating mararanasan ang kapahingahan ng Panginoon. Kaya pag namatay ang isang Kristiyano, marapat dapat siyang lagyan ng RIP. Ano yung ibig sabihin? Yes, siguraduhin nyo lang RIP sa inyo. Baka RIP, return if possible. Bigyan ako ng second chance. Ang kamatayan ng isang anak ng Diyos, totoong anak ng Diyos, ay panimula ng walang hanggang kapahingahan sa buhay. Kaya hindi tayo natatakot sa buhay man o sa kamatayan. Dahil taglay natin ang kapahingahan sa Diyos lamang nagmumula. Ang man ang ating mga maranasan, makaasahan natin ang kapahingahan nagmumula sa Panginoon. Nawa ay napagpala ang bawat isa sa atin. Anong nag-a-attract sa Panginoon? Yung mga mananampalataya ay nag-join sa church. Bakit? Dahil sa kapangyarihan nakita nila sa mga milagro sa Himala. Dahil sa sinseridad, katapatan at pagkakaisa ng mga
miyembro at dahil sa mabuting pagkatao ng mga leaders. What makes Christianity more attractive to unbelievers? What makes a local congregation more attractive to join with? What makes ito binulit ko pala, ano? What makes our church more attractive to join with? Ano sa palagay nyo? Kanina gusto ko sanang tanong sa introduction ano ang nakudyok sa iyo para magsimba sa ECM? Siguro nadaanan mo lang naghahanap ka ng church. Ano ang nakudyok sa iyo para manatili at maging opisyal ng miyembro ng ECM? Ulitin ko, hindi siguro yung ganda lalaki. Ano? Kung magiging honest ka, bakit ka nandito sa ECM? Ikaw ba ay makatutulong upang ang tao ay pagnasang makibahagi bilang kabahagi ng Peaceful Christian Fellowship? Kung magiging dahilan ka para sabihin ng isang tao, ayaw ko dyan sa ECM kasi nandiyan dyan si ano Gusto ng Diyos. Maganda, may mga programa tayo, pero ang gusto ng Diyos, maging kabahagi ang isang tao. Totoong kabahagi ang isang tao ng kanyang katawan, ang Iglesia ni Cristo. Nais ng Diyos na ang Peaceful Christian Fellowship ay gamitin para sa ikaliligtas ng mga tao sa ating paligid at ating nakakasalamuha. Makikibahagi ka ba? Makikibahagi ka ba? Magiging kasangkapan ka ba ng Diyos bilang mabahagi ng Peaceful Christian Fellowship para dalhin ang ibang tao dito sa kanyang lokal na kawan sa ating iglesia sa Peaceful Christian Fellowship. Nihiling ko po yung mga elders na tuwanan ako sa pagbabahagi ng patuloy po natin kausapin ang Panginoon, manalangin sa Kanya, anong sinabi sa iyo, anong mensahe sa iyo ng Panginoon. At nais ko po na bigyan ng diin na maging mataintin po ang ating pakikibahagi sa banal na punan. Lubos po natin siyasatin ang ating mga sarili, pilingin po natin ang banal na Espiritong lubos na siyasatin ang ating sarili. Baka meron tayong mga kasalanan nagawa na mamalayan man o hindi na mamalayan.